Ang bantay sa likod ng pinto. Tahimik ang gabi sa bahay ni Liza. Siya lang mag-isa dahil nagbakasyon ang kanyang mga magulang sa probinsya. Alas 10 na ng gabi, nagliligpit siya ng pinagkainan nang biglang may marinig siyang kalusko sa likod ng pinto ng kusina. Akala niya'y pusa lang, pero nang silipin niya, parang may anino ng paa sa ilalim ng pinto. Tumigil siya sa paghinga. Siguro imahinasyon ko lang, bulong niya. Lumipas ang ilang minuto, ngunit narinig niyang kumalansang ang doorknob. Mabagal, paikot-ikot, para bang may gustong pumasok. Wala naman akong bisita, naisip niya. Kinuha niya ang cellphone, tinawagan ang pinsan niyang si Marco. Kuya, parang may tao sa likod ng pinto. Bulong niya sa telepono. Baka kapitbahay lang, huwag mong buksan. Sagot ni Marco. Pero bago pa niya masagot, may kumatok ng 3 beses. Napahigpit ang hawak niya sa cellphone. Kuya, kumakatok. Ngunit biglang tumigil ang tawag. No signal. Tahimik ulit. Ilang segundo lang, unti-unting bumukas ang pinto. Dahan-dahan. Walang hangin. Pero kusa itong sumara ulit. Kinabukasan, dumating si Marco. Naabutan niyang bukas ang pinto ng kusina, at nakabukas din ang ref. Nasa sahig ang cellphone ni Liza, basang-basa, at may bakas ng mga paa papunta sa likod ng bahay. Sinundan niya iyon. Pagdating sa dulo ng bakuran, may lumang balon. At sa gilid nito, may nakasulat sa pader gamit ang putik. Ako ang bantay ng bahay. Huwag mo na sanang iniwan ang pinto kong bukas.